Pagkatapos pumasok, naupo si Sarah sa sofa. Parang ayaw na niyang maglakad pa. Nagtanong si Zephyr sa kanya, anong kakainin natin sa hapunan? Hindi niya pinansin ng lalaki. Ginamit niya ang katahimikan bilang pagtutol sa kanyang dominasyon. Pagkatapos, muling tumunog ang telepono ni Zephyr. Pagbalik ni Sarah sa villa, tumawag agad si LV sa kanyang anak. Nagngunguy-nguy na sagutin ni Zephyr ang kanyang tawag. Tinanong ni LV ang lalaki. Zephyr, dinala mo na naman ba si Sarah sa bahay mo? Ano bang balak mo? Hindi ka ba titigil hanggat hindi mo ko nagagalit ng gusto? Sumulyap si Zephyr kay Sarah. Tila narinig nito ang sinabi ni LV at gumiti ng mapanlait. Napakagulo ng mga pangyayari. Kakabalik lang ni Sarah doon, mabilis na nakarating kay LV ang balita. Pinapasubaybayan siya ng matandang yon. Sigurado siya. Ngunit nagulat siya nang biglang magdesisyon si Zephyr at sinabi ng malamig na boses sa ina. Oo, gusto ko siyang makasama. Anong masama doon? Huminto saglit si LV at nangunot ang noo. Zephyr, nababaliw ka ba? Hindi mo ba alam na pinatay ng tatay niya ang tatay mo? Ano ba talagang nais mo ha? Alam na alam ni Zephyr yung sinasabi ng kanyang ina. Subalit ayaw niyang makinig dito. Sa puntong ito, nawala na siya ng kontrol sa kanyang sarili at malamig na nagsalita. Tanggalin mo na ang mga espiya na sumusunod kay Sarah. Kung hindi, ako nang gagawa nito para sa'yo. Ang salitang iyon ay isang babala para kay LV. Kapag hindi tinanggal ni LV ang mga tao nito na nakasunod kay Sarah, siya na mismo ang lilinis ng kalat na yon. Buburahin niya ang mga ito sa mundo. Huminga ng malalim si LV. Zephyr, nababaliw ka na talaga. Oo, nababaliw na ako at huwag mong hintayin na madami pa kayo sa kabaliwang ito. Sagot niya sa ina. Nakukuha mo kong pagsalitaan ng ganyan. Zephyr, ina mo ko. Pinatay ng tatay niyang ama mo. Naintindihan mo ba? Pinatay siya. Mataas ang tono ni LV sa salitang iyon. Sabi ko na sa inyo, iniimbestigahan pa ang insidente. Huwag mong pangunahan hanggang wala pang resulta. Malamig na sabi ni Zephyr. Nasabi ko nang nararapat kong sabihin, kung hindi ka titigil, huwag mo akong sisisihin kung ako'y magiging malupit sa inyo. Pagkatapos noon, ibinaba ni Zephyr ang telepono. Nabigla si LV sa kabilang linya at hindi makapaniwala. Ako ang nanay niya at nakuha niya akong pagbantaan. Nasa tabi niya si Cindy at nang marinig ito, bumuntong hininga siya. Siguro sobra ng pagmamahal niya para kay Sarah. Nagbagal ang mukha ni LV sa kanyang narinig. Hindi ko hahayaang magkasama sila. Sa kabilang dako, nakatayo si Marlon sa pintuan ng ospital. Ibinaba ang telepono at isang anino ng pagdududa ang kumislap sa kanyang mga mata. Hindi niya akalaing matutunto ni Zephyr ang kanyang planong pagtatakas kay Sarah. Si Mia at ang ambulansya ay napapalibutan ng mga tao ni Mr. Jomar. Nagkamali siya ng kalkulasyon ngayong gabi. Hindi siya nagdala ng maraming tao sa simula dahil natatakot siya na magising ang kalaban. Hindi niya inaasahan na malalaman to ni Zephyr at mahaharangan sila ng mga tauhan nito. Si Mr. Jomar ay tumingin kay Marlon at gumisi. Mr. Alba, nakauwi na si Mrs. kasamang Mr. niya. Sa tingin ko, dapat ka nang bumalik sa Amerika mag-isa. Wala kang pake kung ano man ang balak kong gawin dito. Ayusin mo pananalita mo. Sagot ni Marlon ni medyo inis na. Sumagot ang lalaki. Kung ano man ang nararamdaman ni Ma'am at Sir sa isa't isa, wala ka nang kinalaman dun. Hindi ka dapat makialam dahil hindi ka kasali sa kanila. Hindi ka naman ata marunong sumausaw sa ibang relasyon, hindi ba? Pinagtatawanan siya ni Mr. Jomar at tinutokso siyang gusto niyang maging isang third party sa relasyon ng iba. May halong pang-iinsultong mga mata ni Marlon. May nararamdaman pa ba sila sa isa't isa? O pinipilit lang ni Zephyr ang bagay na yan? Sa tingin ko, alam mo yan ang mas mabuti kaysa sa akin. Napangisi siya. Hindi siya makakapayag na isa na lamang siyang talunan. Mahal nilang isa't isa. Nasaksihan ko yun. Ikaw na rin ang may sabi na araw-araw nila akong kasama. Napangisi si Mr. Jomar sa puntong iyon. Sinabi pala ni Sir na iparating ko to sa'yo. Kung ayaw mo ng gulo, umalis ka at huwag guluhin ang kanilang pagsasama.
Bumalik ka na kung saan ka nang galing dahil hindi mo alam ang maaring mangyari sa'yo kapag hindi ka pananahimik. Ngumiti si Marlon ng bahagya. Akaala ba ni Zephyr na siya pa rin ang dating Marlon Alba na maaring kontrolin at bayaran? Ngunit sa ngayon ang kapangyarihan niya ay nasa Amerika. Kaya kailangan niyang bumalik doon at magplano ng kanyang susunod na hakbang. Kaya't sa huli, sumakay siya sa sasakyan at umalis sa lugar na yon. Ito na ang huling pagkakataon na magtitiis siya kay Zephyr. At mula ngayon, hindi niya na ito uulitin. Sa villa, magkatabing makaupo sina Zephyr at Sarah at walang isa man sa kanila ang nagsasalita. Hindi kagaya ng dati na maraming kwentong babae sa kanya. Lagi itong buhay na buhay at halos ikwentong nangyari buong araw o kaya ay kulitin siya sa mga nais nitong gawin. Hindi pa umabot ng 5 minuto, muling tumunog ang telepono ni Zephyr. Si Mr. Jomar ang tumatawag. Malamig at seryosong boses nito. Sir, natuklasan na may kasabwat na pulis sa Amerika. Tinaas ni Zephyr ang kanyang mga mata at tila nagkaroon ng pag-asa. Muling nagsalita ang nasa kabilang linya. Patay na rin siya. Nang marinig ito, nabigla si Zephyr at sinipa ang coffee table sa harap niya. Sa isang iglap nagpira-pirasong bubog ng lamesa. Nagulat si Sarah at lumingon upang makitang malamig at nakakatakot na aura sa mukha ng lalaki sa ilalim ng araw. Nararamdaman niya na nagiging baliw ang lalaking ito at nagiging sobrang nakakatakot. Natakot si Sarah na baka pagbuntunan siya ng galit ng lalaki, kaya nagmamadali siyang nagtago sa likod ng sofa. Hindi siya pinansin ni Zephyr at malamig na nagtanong. Paano siya namatay? Sumagot si Mr. Jomar. Nang makita namin siya, patay na siya sa kanyang apartment. Ayon sa sabi-sabi, namatay siya dahil sa sobrang overdose ng droga. Sir, pakiramdam ko, kakaibang insidenteng to. Iimbestigahan namin to isa-isa. Mukhang may kumukontrol sa likod nito. May tao nagmamanipula ng lahat. Labis na dumilim ang mukha ni Zephyr. Imbestigahan mo ito para sa akin. Gusto niyang malaman kung sinong nasa likod ng lahat ng ito. Kung sinong may pakanat naglilihis ng lahat ng ebidensyang maaari nilang matunton. Nang matapos ang tawag, naging tahimik na ang villa. Ang basag na coffee table ay nakakalat sa sahig. Si Zephyr ay nakatayo sa harap ng basag na salamin at si Sarah ay nagkubli sa likod ng sofa. Bakit kaya ganun kahirap imbestigahan ang bagay na to? Ano ang nakatago sa likod nito? Bakit tila may sumasalungat sa kanilang imbestigasyon? Matapos ang ilang sandali, tila kumalma si Zephyr. Pumunta siya at naglakad papunta sa likod ng sofa. Nakatagilid si Sarah, nakaluhod, at ang kanyang payat na katawan ay bahagyang nanginginig na nagpakita ng takot. Tinitigan siya ni Zephyr ng walang imik at nagtanong ng malungkot na tinig. Anong gusto mong kainin ngayong gabi? Walang lakas ng loob si Sarah na sumagot. Pumunta si Zephyr sa kusina at nagluto ng isang mangkok na noodles. Pagkalipas ng 10 minuto, bumalik siya sa sofa. Inakay ang babae at nilapit sa mesa para kumain. Isang mangkok na mainit na noodles ang nilagay niya sa harapan nito. Patuloy na nanginginig ang katawan ni Sarah. Tumingala siya kay Zephyr. Ang kanyang gwapong mukha ay naglalabas ng malamig na aura at mukhang nakakatakot. Pakiramdam niya na baka baliw na ito ngayon. Ang kanyang mga galaw at ekspresyon ay puno ng hindi may paliwanag na kalungkutan. Kumain ka ng noodles, utos nito sa kanya. Hindi naglakas loob si Sarah na magsalita. Natatakot na baka magalit. Yumuko siya at tahimik na kumain ng noodles. Umupo si Zephyr sa tabi niya at nagsindi ng sigarilyo na may walang pakialam na ekspresyon. Hindi ito naninigarilyo sa harap niya dati, ngunit ngayon, hindi na ito nag-atubili. Humithit to ng sigarilyo at ang gwapong mukha ay nagiging malabo sa usok. Hindi tumingin si Sarah sa lalaki at tapos na niyang kainin ang noodles ng tahimik. Pagkatapos kumain, tumingin siya kay Zephyr. Naninigarilyo to ng tahimik at pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita ito. Umakyat ka na sa itaas at matulog. Pinisil ni Sarah ang kanyang mga labi, ngunit hindi niya napigilan ang sarili at nagsalita. Hanggang kailan mo ako ikukulong dito? Tinitigan siya ni Zephyr ng masama. Sinabi ko na sa'yo, huwag mong isipin na makakatakas ka sa akin.
Kung magiging maayos ka, magiging tahimik tayo. Kung hindi, hindi na ako magiging magalang sa'yo. Hindi ako magiging mabait. Nasa iyo na kung paano kita tatratuhin. Kaya kung ako sa'yo, magpapakabait ako. May banta sa mga salitang iyon. Puno ng galit, nagtanong pa si Sarah. Gusto mo bang ikulong ako magpakailanman? Yung tipong hindi mo ko bibigyan ng kahit na konting kalayaan. Hindi kita ikukulong, pero kung magtatangka kang umalis, isipin mo na lang ang magiging kahinat na ng gagawin mo. Pagkatapos niya sabihin yon, hindi na siya tumingin kay Sarah at tinuon ng mata sa dilim na bakuran. Naninigarilyo lang siya ng tahimik. Biglang ngumiti si Sarah. Pagkatapos ng lahat ng paikot-ikot na pangyayari, ganito pa rin palang kanyang kahihinatnan. Ang buhay ng kanyang ama ay nasa mga kamay ni Zephyr at hindi siya makakatakas mula sa lalaki anuman ang mangyari. Pumadyak siya ng may pagtutol at dali-daling umakyat sa itaas na parang nagmamartsyang sundalo. Pumunta siya sa guest room at humiga sa unan. Walang buhay at malabong kanyang mga mata. Matapos ang mahabang oras ng pagod, nahuli siya ulit ni Zephyr. Katulad ng isang kwentong bayan ng isang babae ay nagtatangkang makatakas sa kamay ng isang higante sa buntok. Subalit paulit-ulit na nahuhuli dahil siya ay isa lamang maliit na nilalang. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ang mga ugat sa kanyang noo ay tense. Tumitibok ang mga to sa labis na inis. Masakit ang kanyang ulo. Nahihirapan na siyang mag-isip. Matapos ang ilang sandali, kumatok si Zephyr sa pinto. Ang boses nito ay malabo, mahina. Sarah, gising pa si Sarah, ngunit ayaw niya makausap ang lalaki. Kaya hindi siya sumagot. Nagpatuloy si Zephyr sa pagkatok sa pinto. Sarah, buksan mong pinto. Kung hindi, hindi mo ko makikita ang iyong ama ngayong buwan. Nagulat siya sa sinabi ng lalaki. Hindi niya inaasahan na magiging ganon ito kalupit na huhututan pa siya ng banta tungkol sa kanyang ama kapag hindi niya binuksan ang pinto. Anong naiisipan ng lalaking to? Bakit parang bumalik ito sa dati? Tumayo siya mula sa kama na may malamig na mukha at naglakad upang buksan ang pinto. Si Zephyr ay nakatayo sa pinto. Ang mukha ay puno ng galit, parang nais siyang sakmalin. Sino nag-utos sa'yo na matulog sa guest room? Bumalik ka sa master's bedroom. Irita ang tinig nito na parang nag-uutos sa alipin. Ayaw ko matulog doon. Simpleng sagot niya, saka kinutkot niyang kanyang kuko at tinitingnan yun kung madumi. Mukhang ayaw mong mamuhay ng tahimik kasama ko, tama? Tanong ni Zephyr sa kanya nang walang emosyon. May kabuntot tong babala, base sa pagkakasabi nito. Parang tinatakot siya. Bahagyang kumunot ang kanyang noo. Hinila siya ni Zephyr at pinilit siyang dalhin sa master's bedroom. Pumunta ka na sa kama. Tumanggi siyang sumunod. Hindi siya naglakad at pilit na kumakawala sa kamay nito. Pilit pa rin siya ng lalaki. Saka sinilya siya sa kama. Napasubsob siya doon. Ang boses nito'y puno ng pagkapuot. Ayaw ko magalit sa'yo ngayon. Huwag mo kong pilitin, Sarah. Hindi mo magugustuhan ang aking gagawin. Nangingit-ngit siya sa inis at bumulong. Ako ang naririto. May karapatan akong pumili kung saan ko gustong kama matutulog, hindi ba? Hindi, sagot ni Zephyr ng matigas. Wala kang karapatan. At sino ka para suwayin ako? Lalong nanlaki ang mata ni Sarah. Ano sinabi mo? Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Medyo naiinis si Zephyr. Pinisil ang baba ni Sarah at pinilitong tingnan sa mata. Hindi ba't malinaw ang sinabi ko? Makinig ka sa akin at huwag kang magbabalak na suwayin ako. Sino bang may kasalanan kung bakit tayo dumating sa ganitong punto? Ako ba? Tinignan ni Sarah ang mukha niya at parang may nakitang kabaliwan sa ilalim ng balat niya. Hindi na nakapagsalita pa si Sarah. Ang lalaki sa kanyang paningin ay mas malupit pa kaysa sa dati. Pumikit ka na at matulog, utos ni Zephyr sa kanya habang niyayakap siya mula sa likuran. Ang katawan nitong matangkad ay mahigpit na nakadikit sa kanya. Bahagyang naniga si Sarah. Yumuko at nagsalita. Huwag kang masyadong dumikit sa akin. Naiirita ako. Hindi sumagot si Zephyr. Sa halip niyakap siya at dahan-dahang iniharap. Tumigas ang katawan niya nang hawakan siya nito at puno ng pag-iwas ang kanyang mga mata. Anong balak mo? Tanong niya, puno ng pag-aalala. Baka mamaya kung ano na naman ang maisipan nito. May sugat pa ito sa binti. Hinahaplos kita sa muka. Sagot nito.
Ngunit parang hindi to nakikinig sa alinmang sinasabi niya. Nakatulog na lang siya ng basta't ganun na lang. Kinabukasan, gamit ang lakas dinala siya ni Zephyr papuntang banyo at pinatong siya sa bathtub. Naguguluhan at natatakot siya sa mga galaw ng lalaki. Tinignan siya nito ng masama na para bang nagmamasid at natatakot na mawala siya sa paningin nito. Nag-aalangan siya kung anong susunod na mangyayari. Anong balak mong gawin? Tanong niyang muli. Tinignan ni Zephyr si Sarah ng blankong ekspresyon. Saka inutusan, maglinis ka ng katawan mo. Hindi ito maalis sa banyo. Maghihintay ka dito? Tanong niya sa lalaki, hindi makapaniwala sa kanilang sitwasyon. Walang sinagot si Zephyr, bagkus ay tumayo lamang siya sa pinto. Hindi niya binanggit ang intensyon niyang manatili doon. Sa mga mata ni Sarah, malinaw ang layuning gagawin niya. Gusto niyang magtagal doon at linisin ang lalaki na maghintay ng matagal. Subalit mukhang nababasa ni Zephyr ang kanyang kinikilos. Nanatili ito doon sa buong proseso ng kanyang ginagawa. Ibang nararamdaman niya. Bakit naging ganito si Zephyr na nais na laging nakabantay sa kanya? Pati mga mata nito, laging nakatutok sa kanya. Parang kulang na lang itali siya nito sa katawan nito. Nag-aalangan siya at hindi alam kung paano to haharapin. Habang naguhugas ng mukha, kinuha ni Zephyr ang isang towel at inabot ito sa kanya. Nagdalawang isip siya, gusto niyang tanungin ito ng indirekta. Ngunit natatakot siya na baka magdulot lamang ito ng mas malaking tensyon. Sa huli, pinili na lang niya na tiisin ito. Kinuha ang tuwalya at pinunasan ng kanyang mukha bago muling binuhat siya ni Zephyr patungo sa pinto. Zephyr, ano bang balak mo? Hindi na napigilan ni Sarah ang pagkunot ng kanyang noo. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan pa siyang buhatin ng lalaki. Dadalhin kita pababa para magagahan, sagot nito habang buhat siya pababa. Ang sirang coffee table sa unang palapag ay tinanggal na. Ang mesa para sa agahan ay puno ng mga masustansyang pagkain at lahat ng ito ay paborito ni Sarah. Ikaw bang nagluto nito? Tanong niya sa lalaki. Oo, gumising ng maaga para magluto. Inabot ang mga kagamitan sa pagkain sa kanya at nagsabing, kumain ka. Medyo nagulat si Sarah sa inaarte nito. Nagpatuloy si Zephyr. Magpahinga ka muna ngayon, huwag kang pumasok sa trabaho. Napahinto siya sa paghawak ng tinidor. Nais mo ba akong gawing bilanggo dito? Hindi, maaari ka pa ring lumabas, mag-shopping, kumain, makipagkita sa best friend mo. Ngunit si Benedict ay susundan ka kahit saan. Paano magiging iba yon sa pagkakabilanggo kung may nagmamasid sa kanya? Ngumiti siya ng mapang-uyam. Ganun ka ba katakot na baka tumakas ako? Ang tatay mo'y nasa Pilipinas, hindi ka tatakas. Sagot ni Zephyr sa kanya ng matatag. Isa pa, ikaw ang gumawa nito sa akin. Kasalanan mong lahat. Hindi ako magiging mabuti sa'yo kung ikaw ay magiging masama sa akin. Tumigas sa mukha ni Sarah. Gaano katagal mong itatagong tatay ko sa akin? Kung makikinig ka sa akin, paalagaan ko siya kay Dr. Goody. Pupuntahan niyang tatay mo, twice a week at ikaw naman, maaari kang bumisita sa kanya ng 1 beses sa 1 linggo. Sagot nito sa kanya. Kaya tinatangka mo kung takutin gamit ang tatay ko. Nakakunot ang noo niya habang nakatingin sa lalaki. Kung ganun ang tingin mo, oo, tinatakot kita. Sumagot si Zephyr ng mahinahon. Nais niyang manatili si Sarah sa kanya at siya nang bahala sa lahat, subalit ang babaeng ito ay matigas ang ulo at nagkagana pang takasan siya upang sumama sa ibang lalaki. Kaya itong alam niyang paraan ang i-blackmail ito. Managinip na lang ito na makakapagsama sila ni Marlon sa abroad. Hindi siya papayag. Itinaas ni Sarah ang kutsilyo at tinidor at nagsalita. Wala ka na talagang bait. Nawawala ka na sa sarili mo. Kumakain si Zephyr ng tinapay. Dahan-dahan siyang tumigil saka sumagot. Yung yan ang naiisip mo. Oo, nawawala na ako sa sarili. Wala na akong bait. Baliw na ako. Ano pang masasakit na salita ang sasabihin mo? Para naman maisama ko sa pagkain ko at mabusog ako. Tuluyan na siyang nawala ng kalayaan. Susundan pa siya ni Benedict kahit saan siya magpunta. Ano kalokohan yun? Naiinis niyang kinuha ang kanyang bag. Bumababa si Zephyr ng hagdan habang inaayos ang kanyang relo nang makitang nagsusuot ng sapatos si Sarah. Agad siyang nagbilin. Dapat nasa bahay ka na ng bago mag alas 7 ng gabi. May curfew? Nung una hanggang alas 8 ng gabi ang curfew. Ngunit ngayon, naging bagong oras bago mag alas 7 ng gabi. Ngumiti si Sarah at hindi na siya pinansin. Muling nagsalita si Zephyr.
Kung hindi ka babalik bago mag-7 ng gabi, ikaw ang tatanggap ng mga consequences ng pagsuway mo sa akin. Tumigil siya saglit at hinawakan ng mahigpit ang kanyang bag, saka tuluyang lumabas ng bahay. Sumunod si Benedict sa kanya at ang iba pang bodyguards. Pagpasok niya sa sasakyan, si Benedict nang nagmaneho at ang iba pang 2 bodyguards ay sumakay sa likurang upuan. 3 tao ang nakatitig sa kanya. Medyo nainis siya. Pumikit at sinabing, "Pumunta tayo sa Rivera." "Ma'am, sinabi po ng asawa niyo na magpahinga kayo." Sagot ni Benedict sa kanya. "Kunwari na lang, hindi ako nagpunta doon." Pangungumbinsi niya sa lalaki. "Ma'am, ako mapapahamak, gaya na tumakas kayo noon." Naalala niya nung takasan siya ni Benedict at nagtago siya sa Ilocos. Nakaramdam siya ng pagkakonsensya nang marinig yun. Sumagot siya dito ng malamig. "Hindi na lang ako magtatrabaho. Makikipagkwentuhan na lang ako kay Rebecca." Nakabalik na si Rebecca sa Rivera. Matagal-tagal din siyang namahinga at namiss niya ang may ginagawa. Masaya siyang magbalik sa dating gawi. Naboboard na rin siya sa bahay. Pagdating nila sa Rivera, gusto sanang sumunod ng mga bodyguards sa kanya sa loob. Kumunot ang noo ni Sarah at nagsalita. "Please, ang studio ko ay nasa clothing business. Isang service industry. Kung maghihintay kayo sa labas at nakatakip ng mga itim na suit at salamin, tatakutin lang ninyong mga customer namin." Lahat sila ay nakasuot ng itim na suit at salamin at matangkad at malalaki. Sino nga bang hindi matatakot kapag nakita sila? Kaya tinawagan ni Benedict si Zephyr para magtanong ng instructions. Nag-isip na sandali si Zephyr at sinabing, "Huwag kayong sumunod sa kanya, maghintay na lang kayo sa sasakyan." Ayaw niya maging hindi masaya si Sarah dahil lang sa pagsunod ng kanyang mga tauhan. Sa kabila ng lahat, hawak niya si Rogelio kaya tsak na hindi ito magtatangkang lumayo. Umakyat si Sarah sa itaas dalang kanyang bag. Abalang mga empleyado ng Rivera sa pakikipag-usap kay Rebecca. Dala niyang kanyang baby sa itaas. Pinagkakaguluhan to doon. Ang cute naman ng baby naman na yan. Ang puti. Bigla siyang pumasok sa loob. Nagbulat ang lahat sa kanyang pagsulpot. "Ma'am, hindi ba't pupunta ka na sa Amerika?" Akala ng lahat ay umalis na siya papuntang Amerika. Pati si Rebecca ay nagulat din. "Bes, bakit nandito ka sa kumpanya?" Sa gitna ng mga tanong, maiksi lang ang paliwanag na ibinigay niya. "May ilang bagay na hindi pa natatapos kaya nantala ako ng ilang araw." Hindi na nagdudang iba at tinanong siya kung patuloy ba siyang magtatrabaho sa mga susunod na araw. Ngumiti siya at sumagot sa mga ito. Malamang, sa lahat ng naroon si Rebecca lamang ang nakakapansin ng hindi totoong sinasabi niya. Matapos ang konting tanungan, niyaya ni Sarah si Rebecca pa itaas, dala ang baby nito. Doon niya nais makausap ang kaibigan ng sarilinan. Ang baby ay nakatingin sa kanya gamit ang malalaking mga mata na tila ba nagtataka kung sinong magandang babaeng to. Maging siya'y nahawa sa kasiyahan ng bata at napatawa na rin. "Ang cute ng baby mo." Hindi niya napigilang purihin to. Tumingin din si Rebecca sa kanyang anak. Simula nang siya'y manganak, kapansin-pansin ang banayad na kagandahan at taglay ng isang ina sa kanyang muka. Tinitignan niyang bata na may pagmamahal at tinanong si Sarah. "Bes, bakit hindi ka tumuli na magtungo sa Amerika?" "Huwag na nating pag-usapan sa ngayon," sagot ni Sarah habang tila nabibigatan at napapabuntong hininga. Hawak pa rin ni Rebecca ang baby at nagtanong ulit. "Anong nangyari?" Nawala ang ngiti niya at kinuwento niya kay Rebecca ang nangyari noong nakaraang gabi. Malungkot na nagsalita si Rebecca. "Kakadalaw ko lang kay Tito noong nakaraan, naroon talaga si Zephyr. Nahuli ka na naman niya. Nakakalungkot naman." "Oo nga." Habang hinahaplos ang pisngi ng baby, matagal na nag-isip si Rebecca. Anong gagawin natin ngayon? Hindi kanya basta palalayain. Paano ng branch sa Amerika na planong itayo? Ang magagawa ko lang ay sabihin kay Ate Dorina na magpadala na muna ng iba. Ibibigay ko na lang ang manuscript sa tamang oras. Napakunot noo si Rebecca sa kanyang sagot. "Ibig sabihin, dito ka na lang muna sa Pilipinas? Wala akong magagawa." Tugon niya dito na may halong lungkot. Kung maaari lang siyang umalis, ginawa niya na yon. Pero sa ngayon, wala siyang pagpipilian. Habang nag-uusap sila, biglang nagumpisang mag-inarte ang baby. Tinawag ni Rebecca ang yaya at pinadala ang baby sa kabilang kwarto para matulog. Nagtanong si Sarah sa kanyang kaibigan. "Palagi mo bang dadalhin ang baby mo sa trabaho?" "Hindi, ngayon lang. Nais ko lang siyang ipakita sa mga empleyado dito."
Bukas iiwanan ko na siya sa bahay. Si Nanay Lagring nang mag-aalaga sa kanya habang nasa trabaho ako. Wika ni Rebecca sa kanya. Tapos sa gabi, ako na ulit ang mag-aalaga sa kanya. Nagtatrabaho ka at nag-aalaga ng baby ng sabay? Tanong ni Sarah sa kaibigan na hindi makapaniwala. Ngumisi si Rebecca ng matamis. Ganun talaga, hindi mo naman pwedeng talikuran ng mga pangarap mo para lang sa mga anak, hindi ba? Ang Rivera ay pangarap din ni Rebecca. Naisip ni Sarah, sana katulad din siya ng kanyang kaibigan. Walang samaan ng loob sa pagitan nila ni Sean at mahal na mahal ito ng abogado. Tunay na nakakainggit ang pagiging mag-asawa nila. Nagtagal sila sa opisina hanggang gabi. Nagtanong sa kanya si Rebecca, ngayon lang ulit tayo nagkita. Gusto mo bang lumabas? Hindi pa ako nakakakain sa labas na matagal na panahon dahil sa aking pagpapahinga. Sige, sagot niya. Gusto rin niyang samahan si Rebecca. Matagal na rin silang hindi nakikita kaya't marami silang napag-usapan. Sa mga oras na yon, nalimutan niya ang sinabi ni Zephyr sa kanya tungkol sa curfew. 6:30, natapos ang trabaho sa Rivera. Pinauwi na muna sa Rebecca ang bata kasamang yaya at sabay na tinawagan si Sean. Pumayag naman ang lalaki at sinabing mag-enjoy siya. Masayang ngumiti si Rebecca, tinapos ang tawag at sinabi kay Sarah, "Bes, tara na." Sabay na lumabas ang dalawa mula sa studio. Naghihintay sina Benedict at iba pa sa pintuan. Nang makita nilang bumaba si Sarah, mula sa loob agad nilang sinabi, "Ma'am, pinapabalik na po kayo ng asawa mo sa villa bago mag-alas 7. Masama ang mood ni Sarah nang sumagot. "Magdi-dinner ako kasama si Rebecca. Sumunod na lang kayo sa likod." "Pasensya na ma'am," sagot ni Benedict sa kanya. Sumunod lamang sila kay Zephyr. Nanlamig ang ekspresyon niya at napalitan siyang tawagan si Zephyr. Sa mga oras na yun, pauwi pa lang si Zephyr at nagulat na matanggap ang tawag ni Sarah. "Bakit ka tumawag? May kailangan ka ba?" "I'm going to have a dinner with Rebecca tonight. Pakiusap, sabihan mo sina Benedict na huwag akong harangan at hayaan akong makaalis." Paliwanag ni Sarah sa kanya. Tinanong niya ito, "Bakit gusto mo maghapunan kasama siya, imbis na ako?" Nagpaliwanag si Sarah. Kakatapos lang ni Rebecca sa matagal na pahinga buhat sa panganganak at pwede na siyang kumain sa labas. "Inaya niya ako ngayong gabi. Bihira ang ganitong pagkakataon kaya gusto ko sanang sumama sa kanya." Matapos marinig iyon, pumayag si Zephyr at sinabing ibigay ang telepono kay Benedict. Inabot ni Sarah ang telepono sa kanyang bantay. Nagsalita si Zephyr. "Hayaan mo maghapunan ng asawa ko kasamang kanyang kaibigan. Sumunod na lang kayo sa likod." "Yes sir," sagot ni Benedict at ibinalik ang telepono kay Sarah. Pumasok si Sarah sa sakyan ni Rebecca na walang emosyon sa muka. Naiinis siya sa mga taong nagbabantay sa kanya. Parang lagi siyang tatakas. Nakita ni Rebecca ang buong pangyayari at litong-litong ekspresyon niya. "Pinadala ni Zephyr ang mga bodyguard para bantayan ka?" "Oo, lagi na silang nandito ngayon. Nakasunod sa akin na parang aso." Sagot niya habang kinakabit ang seatbelt. Halata ang lungkot sa kanyang boses. "Parang sobra naman yata to." Puna ni Rebecca na nakakunot ang noo. Nagsalita si Sarah. "Sinabi ko naman sa'yo hindi ba? Parang bilanggo ng pakiramdam ko ngayon." "Okay, kumain na lang tayo. Huwag ka nang malungkot." Sagot ni Rebecca na nag-aalala. Ayaw niyang magpatuloy ang lungkot ni Sarah kaya gumawa siya ng paraan para pasayahin ang kaibigan. Nagpunta ang dalawa sa isang restaurant at nag-enjoy sa masasarap na pagkain. Nagpicture sila ng magaganda at kahit pansamantala lang gumaan ang pakiramdam ni Sarah habang kasama ang kaibigan. Habang kumakain, nakainom si Sarah ng 2 baso ng alak kaya't naging magaan ang kanyang mood at bahagyang nalasing. Sa hindi inaasahang pagkakataon, 9:00 ng gabi, dumating si Zephyr para personal na sunduin siya. Nakasuot to ng mamahaling itim na suit. Gwapong mukha at kitang-kitang karisma habang naglalakad. Nakaupo si Rebecca malapit sa bintana at bahagyang nagulat nang makita to. Dumating si Zephyr, lumingon si Sarah, lumaylay ang kanyang mahabang buhok na nagbibigay sa kanya ng kaakit-akit na anyo. Mapulang kanyang mukha at napakaganda ng kanyang itsura. Medyo naningkit ang kanyang mata at tinanong, "Nasaan siya?" Sa kabila ng kalsada. Tinuro ni Rebecca ang lalaking paparating. Nakita nila si Zephyr kausap si Benedict. Parang tinatanong kung anong ginagawa ni Sarah sa buong araw. Nang marinig ni Zephyr na nasa Rivera lang ito maghapon, tumango siya.
Inangat ang mahabang binti at tumawid sa kalsada. Pumasok si Zephyr sa restaurant at nilapitan sila. Medyo nakahilig si Sarah, bahagyang lasing at may ngiting may halong sarkasmo. Zephyr, wala ka na bang ibang nais gawin? Kumain lang ako sa labas kasama kaibigan ko. Kailangan mo pa akong sundan? Sarkastikong tono niya, ngunit natiling kalmadong mukha ni Zephyr at walang pinakitang emosyon. Sinabi niya kay Rebecca, isasama ko na siya pa uwi. Nakainom din si Rebecca at medyo nahihilo. Tumango na lang siya bilang sagot. Binuhat ni Zephyr si Sarah palabas at habang papalabas, inutusan niya si Mr. Jomar na ipaalam sa driver ni Rebecca na sunduin ito sa restaurant. Pagpasok sa kotse, nakasandal si Sarah sa kanyang mga bisig. Magandang mukha at mukhang mahimbing na ang tulog. Hawak siya ni Zephyr at tila may sasabihin ngunit biglang napansin niyang flash na isang spotlight mula sa gilid ng kanyang mata. Agad na nagdilim ang kanyang mukha at inutusan si Benedict. Dalhin ng taong yun dito. Ilang minuto lang ang lumipas, ang pribadong detective. Nagtatago sa dilim at kumukuha ng litrato yung nahuli. Dinala sa harap ni Zephyr at pilit na pinaluhod sa harapan niya. Ano kayang gagawin ni Zephyr sa taong lihim na nagmamasid sa kanila ni Sarah? At magawa pa kayang makakalap ng ebidensya ni Zephyr? Gayong lahat ng mga taong makakatulong sa kaso ng ama ay namamatay. Malaman kaya niya na ang taong nasa likod nito ay si Marlon? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.